Si Mang Mario ay isang simpleng construction worker na araw-araw nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang sipag at tiyaga, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para matugunan ang pangangailangan nila sa araw-araw. Dahil sa patong-patong na gastusin at kakulangan sa pera, napilitan siyang maghanap ng paraan para madagdagan ang kanyang kita. Dito na siya unti-unting napasok sa online casino. Umaasang makakaahon sa hirap. Pero imbis na makatulong, lalo lang siyang nalubog sa utang at problema. Habang tumatagal, naapektuhan na hindi lamang ang kanyang financial status, kundi pati ang kanyang emosyon, pag-iisip at relasyon sa kanyang pamilya. Nakakaranas siya ng matinding stress, puyat at pagkawala ng kumpiyansa sa sarili bilang ama at provider sa kanyang pamilya. Tao po. Ano po yon? Magandang araw po. Kayo po ba si Sir Mario? Opo, tuloy po kayo. Ano po sadya natin? Isa po akong barangay-based social worker and andito po ako para tulungan kayo. May nakapagsabi po kasi sa akin na nakakaranas daw po kayo ng financial stress. So, pwede po ba kayong ma-interview? Opo, sige po. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo dito. Ang trabaho ko po ay tulungan yung mga individual na dumadaan sa mahihirap na situation. And gusto ko rin pong ipaliwanag sa session na ito is para makinig, umunawa at tulungan kang makahanap ng solution sa mga pinagdadaanan mo. And lahat po ng mapapag-usapan natin is confidential. Ibig sabihin, mananatili ito sa atin lamang. Opo, okay lang po. Pwede mong ikwento sa akin, Mario, ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon? Hindi po sapat yung kinikita ko. Construction worker lang po ako. Tapos nadadagdagan pa po ng problema. Ano yung mga klaseng problema yung nadagdag? Nalulung po ako sa online casino. Akala ko makakatulong. Isang panalo, akala ko mababawi lahat. Pero mas lalo po ako nalulubog sa utang. Pwede mong ikwento sa akin, Mario, ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon? Hindi na po sapat yung kinikita ko. Tapos, construction worker lang po kasi ako. Nadadagdagan pa po ng mga problema. Anong klaseng problema yung mga nadagdag? Nalulung po ako sa online casino. Akala ko makakatulong. Kumbaga isang panalo lang. Bawi ko na lahat. Pero mas nalulung po ako sa utang. So, kung tama yung pagkakaintindi ko, dahil sa kakulangan ng kita mo, naghanap ka ng paraan para madagdagan ito. Pero yung online casino is nagdulot lamang ng malaking problema at utang. At ngayon, pakiramdam mo ay stress, pagod, at parang nawawalan ka ng kontrol sa sitwasyon mo. Tama ba? Opo, ganun nga po. Ang nararanasan mo ay tinatawag natin na financial stress. Ito yung emotional at mental pressure dahil sa problem sa pera tulad ng kakulangan sa kita at utang. Gusto ko lang linawin sa iyo, Mario, gaano ka kadalas maglaro ng online casino? Halos araw-araw po. Lalo lang kapag may sweldo. At nagagamit mo ba ito sa budget para sa basic needs sa pagsusugal? Opo. Mahirap yung situation mo, Mario. Hindi madaling magtrabaho ng mabigat tapos kulang pa rin yung kita. At minsan, kapag sobra na yung pressure, naghahanap tayo ng solusyon kahit hindi ito nakakatulong sa huli. Ano yung mga epekto
epekto nito sa'yo sa araw-araw mong buhay? Hindi na po ako nakakatulog. Lagi akong nag-iisip. Pakiramdam ko, wala akong kwentang ama. Naririnig ko na nakakaramdam ka ng pagod at mababang tingin sa sarili dahil hindi mo may bigay ang pangangailangan. Opo, Mahalagang maintindihan natin na ang financial stress ay hindi lang tungkol sa pera. Naapektuhan nito yung mga emotions natin, yung decisions at yung relationship natin. Pero may mga paraan para ma-manage ito. Handa ka bang gumawa ng hakbang para mabago natin yung situation mo? opo. Gusto ko na po talagang magbago. Sige, nahihirapan ka dahil sa mababang at hindi stable na kita. Gumamit ka ng online casino bilang paraan para kumita. Pero nagdulot lang ito siya ng utang at mas matinding financial stress. Nakakaranas ka ngayon ng stress, puyat at guilt at napagkasunduan din natin na magsisimula tayo sa pag-iwas sa sugal, paggawa ng simpleng budget, at paghanap ng mas maayos na paraan ng pag-manage ng pera. Tama bang mga sinabi ko? Opo, tama po. Alam mo Mario, hindi madali ang pagbabago pero posible ito. Huwag kang mag-alala kasi nandito ako sa prosesong ito. Salamat po. Sisimulan ko na po ang baguhin ang buhay ko. Sa kwento ni Mang Mario, nakita natin kung paano ang bigat ng problema sa pera ay hindi lang tungkol sa kakulangan ng kita, kundi pati sa epekto nito sa isip, emosyon at pamilya. Minsan, sa kagustuhan nating makaahon, napipili natin ang mga paraang akala natin makakatulong. Pero, lalo lang pala tayong ilulubog. Gaya ng ipinakita sa kwento, hindi pa huli ang lahat. Sa tamang gabay, suporta at sariling desisyon na magbago, posible ang pagbangon. Ang unang hakbang ay ang pag-amin sa problema at ang lakas ng loob na harapin ito. Sana ay magsilbing paalala ang kwentong ito na hindi ka nag-iisa sa laban mo at sa bawat bigat na nararamdaman, may pag-asa pa ring naghihintay. So, I'm Hazel Ann Cortez. So, for my reflection, para sa akin, pinakamadali yung engagement phase kasi naging smooth yung pag-introduce at pag-explain ng confidentiality and nakatulong ito siya para ma-build natin yung trust. So, pinaka-challenging naman is yung exploration phase. So, dahil sensitive yung mga tanong, kaya kailangan natin mag-ingat sa sasabihin natin at iwasan natin yung pagiging judgmental. Sa effective naman, na-apply naman ng maayos yung interviewing skills tulad ng active listening, paraphrasing at empathy. Kaya mas naging open and komportable mag-share yung client. So, for improvement naman, siguro need lang improve yung probe deeper, handle emotions more confidently, and yung pag-improve natin ng flow sa interview. Siguro pinakamadali sa akin to observe is yung engagement phase. Malinaw kasi yung structure niya. Then, yung pinaka-challenging naman sa akin is yung reflecting feelings part. Kasi dun mo mahahalata kung genuine ba yung empathy ng social worker. Sa tingin ko maganda naman yung application ng skills, yung paraphrasing, open-ended question, at yung active listening. Visible naman lahat, maganda yung pagkagawa. Pero para sa akin, kung may mababago pa, yung silence management sana. Siguro kailangan pang bigyan ng mas maraming space si Mario para makapag-process ng feelings niya bago mag-move sa next phase. So, good day. I am Ting Mahalaya M. And sa interview namin is ang masasabi kong easiest, ang pinakamadaling phase is ang engagement phase. Kasi dito is ini-introduce lang yung social worker
dinidiscuss lang yung purpose ng session at confidentiality. And naging madali lang siya because maayos yung communication at calm ang approach. So, ang pinaka-challenging naman is yung exploration phase, wherein lalo na nung nag-open up yung client about sa gambling problem at financial stress niya. Kasi need ng mas deeper na empathy at careful na pagtatanong para mas maging komportable at mas makapag-open up yung client. So, sa paggamit naman ng interviewing skills, I think naging effective naman siya kasi gumamit ng open-ended questions para mas makapag-share pa yung client at meron ding paraphrasing at reflecting feelings para maipakita or makita niya na naiintindihan siya. So, for improvement naman is I think pwede pang i-enhance yung probing questioning para mas ma-deepen pa yung understanding ng root causes ng problem. And pwede rin na magbigay pa ng mas specific na intervention, like specific na referral or specific na actions. And that's all po. Thank you so much. I am Princess Aida M. Mendangkat, and for my reflection, I think the easiest phase during the interview was during engagement phase, since the client was cooperative and open, kaya mas naging smooth yung pag-build ng rapport and connection. And in terms of interviewing skills naman, ang masasabi ko is it is effective enough kasi na-encourage ng social worker ang client to share and participate in intervention and problem-solving process. However, may room for improvement pa rin kasi yung the social worker needs to use more open-ended questions for deeper expression and yung for the responses and yung para phrasing responses need nyo pa using. So, overall, okay naman yung interview, pero mas okay kung mas ma-improve yung mga techniques ngayon para sa future na interview, mas maganda yung interview, yung communication. Hello, my name is Siti Joanna Nagib. So, this is my reflection. So, ang pinakamadaling phase ng interview ay ang engagement and introduction, kung saan naipaliwanag ng social worker ang kanyang role, ang purpose ng session, at ang confidentiality. So, nakatulong ito para mas magkaroon ng trust at maging comfortable ang client. Ang pinaka-challenging naman ay ang exploration ng emotions ng client. Lalo na noong nag-share siya ng stress, guilt, at frustration. So, kailangan dito ng empathy at maingat na communication para ma-handle ng maayos ang situation. So, how effectively were interviewing skills applied? Na-apply naman ng maayos ang interviewing skills tulad ng active listening, paraphrasing, at reflecting feelings. So, dahil dito, naging open ang client at mas naipahayag niya ang kanyang nararamdaman. So, what could be improved in the future interviews? So, the future interviews, pwede pang ma-improve ang pagiging structured ng follow-up questions at mas malalim na intervention strategies. So, makakatulong ito para mas mag-guide ang client sa paghahanap ng solutions at mas maging smooth ang flow ng session. Yun lang po. Thank you.